ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, las 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Merkules ng edisyon kita, Marso 4, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka mainit-init nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Kumusta ang aton nga mga pinalangga nga tagpalamati sa mga kauturanta nga naga-siesta, sa mga kauturanta nga naga-pulupahuway sa sining nga mga tinion, sa mga kauturanta nga mga drivers nga nagabiyahe, no? Pisar nga ti, grabing init. Isagid ka mainit-init nga hapon, mga kabyanan. Sa aton nga pagpangalagad, no, padayon kita nga nagabantay sa sitwasyon sa mga overseas Filipino workers nga ara dito subong, no, nga ara sila sa tunga sang tensyon sa tunga sang US, Estados Unidos, Israel kontra Iran. Ati may pilagid ka mga lugar nga ti tuman nga apektado kag ang isagid sa ginatutukan sa karon, no, ining ginaantisipar nga pagsaka sang petroleum products, saka sang gatong, no. Iti pag nagsaka ang gatong, nagasaka man ang presyo sang basic commodities. Ang isa sinang plete nagasaka man. Kumbaga apektado gid ang mga konsumidor. Magti may proposal si Senator Win Gatchalian nga himuon nga 4-day work week. Kay parang makapahagan-hagan mga kaabyanan sang gasto, expenses. Para natin makatipid, no? Pero kung hindi kita magsala, sa government sector, may guidelines na niya ang civil service natuhoy sa alternative work arrangement kung awa. Sang pandemic, kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati, may mga work from home arrangement nga ginapatigan. Actually, bisan subong, no, ang mga government agencies, may mga work from home arrangements pa sila, no. Ang DNR, kundi kita magsala, ang duty nila do 7 to 6. 4-day work week sila, no, prior sa sining pagsaka sang gasolina. Ang mga call center subong before pandemic on-site gid ang ilang duty hanay. Sa nag-pandemic, na-realize sa mga BPO companies nga
mangin efficient sa gihapon ang mga trabahante nila. Apisar nga ara sila sa balay nila no nagatrabaho, provided nga may stable sila nga internet connection, kag kung mag-burn out may backup sila. Amo nang UPS no. UPS ang ginagamit sina. Para nga kung mag-burn out, isa pagid ang may pocket wifi ka pagid. So before ka mag-decide nga mag-work from home, dapat stable internet connection mo, yung may UPS ka, kung may pocket wifi ka. Para in kaso gid man nga may power interruption, ang trabaho sige-sige. Kag amo ni ang pila ka mga call center kung mga BPO companies naka-adjust na sa alternative work arrangement. Kag ti amo ni subong no ang ginaduso ni Senator Win Gatchalian para nga ti makabulig nga makatipid. Iti gina-anticipate nga ti makalabot pa hasta 10 pesos ang pagsaka sang fuel products o kung petroleum products kung hindi kung hindi ni maguntad pa ang gera sa Middle East. Pero ti maayo man ang ang pagbaton sang Malacañang. Iti bukas ang Malacañang no sa ginaduso nga 4-day work week bilang kabahin sang pagtipid sa kuryente. Iti suno gani kay Palace Press Officer Claire Castro pati kinahanglan anay nga tun-an ini. Iti sige-sige pa ang tensyon didto no sa Middle East. Wala pa man sang formal nga pagistoryahanay nga ginapatigayon na tuoy sa ginasuggest ni Senator Win Gatchalian. Kati pero ang mga government offices yati may mga ano na niya, may pwede na ni sila nga ma-adapt, depende na niya sa mga heads nila. Pero kung may ara man lang yang mga nga mga companies ngati sa pamatsyag nyo bala mas kumbaga bala makabulig or makapian-pian kamo sa inyong mga empleyado pero hindi man maapektuhan ang inyong operasyon, kumbaga bala may balanse sa gihapon, may gid problema ang work from home. Pero galing may mga ara naman yung mga industries ngati kinahanglan gid mag-duty para sa mga ospital. Ara hindi mo na pwede mapa-work from home ang mga nurses naton. On call gid na sila, mga doctors naton. Ang mga assigned naman sa disaster risk reduction management, may ara gid na nga mga personnel nga dapat nakabantay gid sa mga LGUs. Kiti hindi mo mapagtan kung saan kinahanglan sang sang ambulansya o kung pagresponde sa mga volunteers naton, mga DRRM officers. Pero kung mag 4-day work week, ang nakita naton diri ang isa ka adlaw mangin work from home, apat ka adlaw on-site siya. Pero sa mga government offices may mga naga-implement naman sila. Pero ilang taon ta kung anong mangin development sinino sa mga masunod nga adlaw. Ang ari nga suggestion na maayo kay days after sang pag-umpisa sang giyera, may mga ginaplano na. Pero kung ako maglantaw, i-check lang to ang guidelines from Civil Service Commission. Kaya may policy na diri. Iti gina-implement na gani sa iban. Pero lain pagid kung mismo sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos magalin ang pag-approve no or ang paghatag sa statement nga sige implement naton ina. Pero hulat-hulaton ta ina ang kung ano ang mga development sa sining ginaduso 4-day work week. Muna gani no nga hindi gid naton gusto nga may gera kay balaan ta damo gid ang maapektuhan sa oras nga magdugay ang gera dira sa Middle East. Di balaan taman nga ang Middle East no isa ka dako nga source ang oil. Pagti ang problema nga ginalantaw dira nga base hindi makakuha or kulang ang supply nga makuha didto kay ti amuning natabo subong sa Middle East. 17 minutos, magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon.
Mga kabyanan, sa ginpatigayon nga press conference kahapon ni President Bongbong Marcos naman, ari ang pila ka mga importante nga punto naging discuss ang local sang presidente natuhoy sa sitwasyon sa Middle East. Pag-aistoryahon sang president ng Senado kag Kongreso upang matagaan siya sang otoridad na panubuon ang excise tax sa langis. Mayo gid ini. Kondisyon sang tax, no? Ipatuman ang pagpanubo sang excise tax kung ang presyo sang Dubai crude maglampas sa $80 kada bariles. Pasiguro man sa gobyerno nga ang Philippines may bastante nga oil supply na magalawig to 50 to 60 days. So 50 to 60 days, so ano ni? Duwak bulan na. Pero kung sa ano ni, medyo kinanglan mo na mag-preparar. Hindi ka kung ako sa mga may mga salakyan, dapat may bastante ka mga supply. Pwede man nga may pundo ka mo, no? Gali hindi pwede na, no? Oo, delikado man ina. Ano lang full tank ka lang pirmi, umaga mo na. Ay delikado man. Kagti maghahatag man sang subsidy ang government para sa sektor sang transportasyon kag agrikultura, kunti kung magpadayon ang pagsaka sang langis kada bariles. Sa safety naman sa mga overseas Filipino workers, prioridad sang administrasyon ang seguridad sa mga Pinoy sa Middle East. Kadungan sang panawagan kag paglaom para sa isa ka ceasefire. Pagtipid sa energy sa manini, no, ginamanduan ng tanan ng mga government offices nga magpatuman sang tikang para nga makatipid sa paggamit sang kuryente. Mula ginagamit, patso na kung hindi kinahanglan para nga makabulig kita sa pagtipid sa kuryente. 19 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakwa kita sang report. Mga kabinan, magakwa kita na isang update sa construction sang Aganan Flyover. Pauntang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Janelle, mayong hapon. Paul, epektibo sang Marso 1 kung Domingo nga adlaw sang nagmatamat na sa sugod ang o kung pagpadayon ang konstruksyon sang Aganan Flyover dira sa may banwa sang Pavia. Matandaan nga pilaman ka tuig, no, sang ginuntat ang ining konstruksyon sang Aganan Flyover. Matandaan sa tong usmod ang pundasyon sang Ungka Flyover. Isa ini sa mga ginpauntat temporaryo bangod nga isa lang ka kontraktor ang ining proyekto. Pero after sang pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sang nagdigad nga Enero 11 sining nga tuig sang iya nga gin-inspeksyon ining Aganan Flyover kag ginpahayag nga subong nga tuig magaresume ang construction sini. Ang maayo diri nga balita kay bangod nga una na nga ginpromisa sang DPWH kag ginpasalig ini sang Department of Public Works and Highways Region 6 paagi kay Engineer Al Frutos ang una sa pagbisita ni Secretary Dizon nga target mahuman ang ining proyekto sa Disyembre subong nga tuig 2026. Tiinaya nangin opisyal ang ginpahayag ina, no, sa DPWH ginpamangkot sila kung mahingagaw ina sa deadline. Tiyang maayo nga balita kay bangod nga at least kung may makitaan nga mga equipments kag mga nagaobra dira nagapatimaan ini nga maatin ining tinutuyo nga mahuman ang ining Aganan Flyover nga isa sa apat ka mga flyover subong nga amo na lang gid ang wala magamit bangod nga na-delay ang iya sining nga construction. So sa nagbigad nga Marso 1 sang ini ang ginsuguran. Gamay lang nga background sa budget, no, sa sining Aganan Flyover. Ang Aganan Flyover mayara ini sang una sang existing budget nga 802 million pesos. Kag sang sinila nga tuig, sini nga 2026
gindugangan ini sang 229 million pesos suno kay Secretary Vince Dizon agdalakip ini sa 2026 GAA, no? So may pundo ini nga additional 229 million pesos. Ti kung tanaw naton, totalo naton ini, ang original budget is 802 million pesos plus 229, ti mga sobra naman sa isa ka billion Paul. So kung matandaan man sa aton mga pumuluyo, nga ginpaidalom sa jet grouting activity ang pundasyon sang Ungka flyover, ti ini ang aganan flyover bisan nga wala pa ini mapadayon ang konstruksyon niya, gin subject man ini ang iya mga pier sa jet grouting o kun ang pagpapag-on sang pundasyon bag-o himuon, no, ang iban pa nga phase sang konstruksyon sang flyover Paul. Mayugid kay ang goal nga daan sang DPWH through Secretary Dizon nga magpaskwa magamit na sa aton nga mga kauturan dira nga nagalabay sa area sang Pavia. So kung matandaan naton kay titama ini ka ano no ka importante ang aganan flyover kay amo ini ang pinakauna nga flyover kun halin ikaw sa Iloilo Airport kag mayor gid ini nga alagyan ti pila ka tuig man nga nagaserbi na dira nga imbis nga alagyan sang salakyan, makitaan man naton to kung paano nagtrending, ginagamit kid man siya, no, pero ginabuladan siya sang mga humay, sang uga sang mga kauturan naton dira sa may aganan flyover sa nadiligad nga simana, ti tapos ani amo na ang pulos niya kag isa pigid ka pulos man daw nagaservice siya nga isa ka dako nga waiting shed, no, nga naghatag sang landong sa mga pasahero nga nagabantay sa idalom. So hopefully sa pag-resume sang construction sini ma-met gid ang purpose nga makabulig ini siya decongest sang traffic naton kung makapadasig sang biyahe sa mga kauturan naton nga nagaagi dira sa may Pavia kag mga nagapadulong pauli sa second kag third district Paul. Kag kinahanglan gid nga ano na ini magamit na ini hindi para sa pagbulad sang sang paray kay para nga mahagan-hagan man ang traffic dira sa nasambit nga lugar. So kung tanaw naton kinasunod man ang proseso, no? Kay tigin question sa nadigad, wala na ginhulat nga ginsampaw bla ang mabugat nga load sini sa ibabaw para nga hindi na magpareho, para ma-prevent na lang nga hindi na magpareho sa Ungka flyover. Amo na nga early pa lang wala pa sang gintungtong nga mabugat nga mga materyales sa ibabaw, ginpapag-on ang mga pundasyon sini. So after jet grouting, amo na ni subong ang next phase sang construction nga mabutang na sila sang mga dugang pagid nga mga materyales kag mga beams dira nga isampaw na, no, sa ibabaw sang sining flyover kag hopefully ma-met nila ang target nga before 2026 magtapos ang December 2026 mahuman ini kag amo ining magaserbi kuno nga maagang pangregalo, no, so no kay Secretary Dizon sa mga Ilonggo kung mahuman ini siya sa bulan sang Disyembre. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabatian si General Baclay sa report. Mayugid kay responsive ang Department of Public Works and Highways. Kibalan mo prior sa pag-visit ni Secretary Dizon. Kundi kita magsala, waswasan man ni sang mamalidha. Ang ining Senator Raffy Tulfo, no, ang ining natabo dira sa aganan flyover. Kag amuning dapat gid nga taga-anig talupangon para maghagan-hagan ng traffic. Amo gid dinang nakita naton dira, no? Kag ang may mga lapses, kung kita maglantaw, ang may mga lapses, dapat yung mga tubang yapon sang pinalidad. Kiti dapat ma-consider ang pila ka tuig nga wala ini magamit, ang pondo nga nagamit na, nga minilyon na ka pesos, pero wala pa yapon mapuslan sang aton mga kauturan, dapat may manabat gid sini. Dapat mag-demand kita sang accountability sa mga konsin o dira ang involved. Hindi pwede nga pabuyan-buyanan talang ini. And I hope with the leadership sa pagpamuno ni Secretary Vince Dizon, matagaan ini sang nagakaigo nga atensyon. Hindi lang ang pag-umpisa, no, sang konstruksyon sa aganan flyover, kundi ang mga individual o kun mga tawo nga involved sa sining palpak nga project nga tisubong ginakaiuna sa Department of Public Works and Highways. Pilipinas.
Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 27 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Ang pagsaulog sa National Women's Month nagugat sa pagkilala sa International Women's Day sa ikawalo sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikuton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtub 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubo nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok nga mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kagang Socialist Women's International, nag-advocate para ang ikawalo sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikuton, nalakip diri ang paghatag, inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917. Kung sa diin, napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agwatatagan pagtamod ang mga nahimo sa kababainan kag asikasuhon ang padayon kag nanggatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkretong aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag internasyonal nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation number 224 series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipina sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality kag human rights. Ang Proclamation number 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, ginpermahan ni Presidente Aquino sang March 17, 1988. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito?
UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangen chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangen is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangen ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. 40 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, maayong balita para sa mga kauturan nato no diri sa Western Visayas. May kantanan sa ikaayong lawas. I believe isa ini sa mga ginabantayan gid sang aton mga kauturan ining programa sang PhilHealth. May ara sang sa 67 ka accredited nga PhilHealth Guaranteed Access Medication to Outpatient Treatment facilities diri sa aton sa Western Visayas. 67 ini no kag ang kinahanglan lang nga obrahon sang mga PhilHealth members kinahanglan nila nga magpalista kag magpakonsulta sa yakap providers kag sa tion nga may prescription ang doktor nga mga bulong magpadulong sa accredited gamot providers kag ti gin klaro sang PhilHealth nga ti may 75 ka mga bulong ari ang isa-isahon ta ini ha para nga may ideya ang aton mga kauturan sa kung ano nga mga bulong bala ang pwede nila ma-avail. Importante gid nga mahibaluan ninyo ini ina kay para nga mabalaan nyo kung ano nga mga bulong ang pwede ninyo ma-avail dito kag di makatipid-tipid kamo kay 20,000 worth of medicines ang pwede nila ma-avail o kung ma-avail ninyo no sa sulod sang isa ka tuig. For supportive other therapy, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide,
butamirate, celecoxib, cetirizine, colchicine, chlorpheniramine, diphenhydramine, ferrosalt, may araman folic acid plus iron ferrous, ibuprofen, lagundi, loratadine, mefenamic acid, naproxen, omeprazole, oral rehydration salt, paracetamol, kag zinc. Sa antithrombotics naman, clopidogrel, aspirin. For anti-asthma kag COPD, may budesonide plus formoterol, fluticasone plus salmeterol, ipratropium, montelukast, prednisone, salbutamol, ipratropium plus salbutamol, tiotropium. Para naman sa diabetes, may dapagliflozin, gliclazide, kag metformin. Anti-dyslipidemia. Atorvastatin, fenofibrate, rosuvastatin, simvastatin. For anti-infectious naman, albendazole, amoxicillin, azithromycin, cefixime, cifuroxime, ciprofloxacin, clarithromycin, clindamycin, clotrimazole, cloxacillin, coamoxiclab. May cotrimoxazole, may doxycycline, erythromycin, fluconazole, ketoconazole, mebendazole, metronidazole, nitrofurantoin, oseltamivir, tobramycin. Para sa mga hypertensive naman, may amlodipine, may atenolol, may captopril, clonidine, diltiazem, enalapril, may pagit isosorbide dinitrate, may isosorbide mononitrate. May losartan, may metoprolol, tamsulosin, may telmisartan plus hydrochlorothiazide, valsartan plus hydrochlorothiazide. May araman for nervous system ang gabapentin. So 75 kabulong, no? Pero sa nakita naton, kung mangin successful ini kag makitaan ang demand nagapati kita nga mas damo pagid kun tani nga bulong, no? Pero umpisa pa lang ini. Umpisa pa lang ini sang programa sang PhilHealth ngati mas mabatsagan bala sang aton nga mga PhilHealth members. Mati may may pwede sila nga sandigan kung kinahanglan nila sang bulong para sa ilang nga ginabatsag dira. 75 ini kabulong. O mas maayo gid nga mag-avail gid kamo, ha. Pa-check up kamo. Wala na kamo sang rason para maghambal nga wala kamo sang kwarta. Kay kung sa mga public hospitals ngati accredited sang yakap ngani, pwede kamo ka pa-check up, way kamo sang baydan, tapos tiyang bulong pwede na kamo dayon kakadto sa mga service providers. 46 minutos magaligad sa takna ang 2:00 sa hapon. Mga kabyanan, sige sa gihapon no ang pagpanakop sang kapulisan diri sa Iloilo City Police Office sa mga nagaduso sang illegal nga droga. Ang mga operatiba sang Iloilo City Police Station 2 nagpatigayon sang buy-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto sang 3 ka drug personalities kag pagkakumpiska sang 110 grams sang suspected shabu na may standard drug price nga 748,000 sa sitio Marukpok, Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Ang mga suspect ginkilala nga sanday alias Rolly, 29 anyos, alias Romer, kag alias utod pagid ni alias Rolly. Kag si alias Bano, apat gid mga kabyanan. Ay, tatlo. Rolly, Romer, kag Bano. Pinsa ron yun, no? 110 grams. Pila na naman ka mga kauturan naton sini ang
mangin biktima sang illegal nga droga kung na dispose ini. Muna nga sige-sige ang pagpanakop. Muna ang ginasiling naton nga kung naanad kamo sa easy money, maabot gidang punto nga madakop kamo. Kagti ang paghinulsol ulihin na kay ara na kamo sa presuhan. Magkapila ka beses na kita nga ang iban sa mga nagakadakpan natagaan na sang tsansa pinaagi sa plea bargain pero nagbalik pa sa illegal nga droga. Galing kiti ang iban sa pagkapreso nila sa pila ka tuig dito pagit sila nakapanggamot kung nakapangita sang mga koneksyon para nga ti makabaligya sang illegal nga droga kagti isang nag-avail sila sang plea bargain mas nangin mahapos na para sa ila ang pagduso sang illegal nga droga. Ang wala lang nila ma-anticipate nga ang kapulisan nagsangkad ang ilang monitoring. Mas nangin mahapos ang trabaho sang kapulisan inabangod sang mga pumuluyo nga nakatutok, nakabantay sa ila lugar. May mga drugista dira nga nagabaligya, nga nagahatag naman sang problema sa ilang komunidad. Kasi ang problema sang illegal nga droga alalangot ini. Kung ikaw isa ka drug personality, kadamo ka sang pwede pa mahimo nga krimen. Kasi base ina sa monitoring sang kapulisan naton nga ang isa ka drugista, isa ka drug user nagagamit sang illegal nga droga, may tendency nga ti magubra pagid sang iban pagid nga krimen para nga masustener ang ilang nga bisyo. Pagti ang iban nagapangawat pa, ang iban nagaubra pagid sang mga damo pagid nga krimen, kaangay isang pagpanghimulos. Amo na nga dapat sige-sige ang pagpanakop, pero ang rehabilitation program dapat matagaan man sang igtalupangon. Nga after bala nga matagaan sila tsansa nga makagwa, kung ang sa mga drug users bala, natagaan sila tsansa nga magbag-o, ano ang skills nga pwede nila ma-learn para hindi na sila magbalik sa illegal nga droga. Hinanglan nila matun-an ang mga ulubrahon, mga skills dira, magkatuon sila sa mga bag-o nga skills, mati pwede nila magamit kung mag-ubra sila nga hindi na magsalig sa easy money nga dala sang illegal nga droga. 50 minutos magkaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio Engineer Roy Louis Kaypang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential